God bless you, beloved Brother Hill Gomez. Tayo po yung nalangin ng mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal po Jesus. Siyang matamis at banal na presensya, yung pinadama sa amin sa araw nito. Maraming salamat po, mahal po sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Adults Choir, Chandas Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugyan instrumentalist, at sa pagbibigay, salamat po sa mga anak niyo matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal po ni Jesus, ikaw magpala sa ganakil ako magawa. Umasalamat ko sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang mahal Pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Alam sinasaway lahat ng kaaway. I bind the of Satan in the name of Jesus. Team sa miliban doubts, I command you in Jesus' name. Salt us out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri at pagsamba, pagdadakila para lamang sa ating Diyos na buhay, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. Our Lord Jesus Christ is the very reason why we are here today. I'd like also to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. I'd like also to acknowledge and greet the presence of our beloved in-laws, our beloved Minister Pogs, beloved Daddy, beloved Mommy, saan po kailang mga kasama. Thank you for coming. Hallelujah, praise the Lord. At nabati ko rin ating beloved preachers, beloved workers, co-workers, mga instrumentalists, mga awit, ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, tinamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. And nais ko rin po palang batiin, beloved Daddy and Mommy Reyes, all the way from Tennessee, USA. Na po sila, Mami, magandang hapon po. At kapatiran po natin galing sa Amerika. Thank you sa pasalubong, mahal. Magandang coat. At so, maring suotin ko yan sa sunod na gawain. Highly appreciated po. And dumating po rin ng Friday, Sister Annabelle, Sister Bing, gusto mo, from Canada naman, pero kapatiran po sa Canada, sa Surigao. Kaya po siya nandito dahil fasting po siya, dahil po sa Kusada sa Surigao. And of course, sa 48th Church Anniversary po natin sa February 19. Puhin natin manapin. Kindly, paki-prepare sa ating ating text araw nito. Revelation chapter 11, verse 3 up to 5. Pakibasa. Aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 11, ang mga talata ay 3, 4 at 5. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila'y magsisipanghulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Ang mga ito'y ang 20 punong olibo at ang 2 kandilero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. At kung nasain ng sino man na sila ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sino man na sila ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Amen. The battle between good and evil. Ang labanan ng mabuti at masama. From the very beginning of time, and even time immemorial, yan po yung nangyayari. Laging may labanan ng mabuti at masama. Kaya dito si binasa natin na mahal, sabi diyan, at may ipagkakaloob ako sa aking 2 saksi, at sila ay magsisipang hulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. 4. Ang mga ito ay mga 2 punong olibo at ang 2 kandelero na nakatayo sa harapan ng Panginoon
ng lupa. Last verse. At yung nasain ng sinuman na sila ay ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At yung nasain ng sinuman na sila ay ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. The two witnesses, medyo, kasi ang Bible kasi, lalo na the book of Revelation is very metaphorical and very symbolic. Yung two witnesses, masyadong komplikado ang interpretation. Pero parang lumalabas na yan po ay mga Christians. Christians, Gentile, kaya two witnesses, the Gentile Christians and the Jewish Christians. Kasi during the tribulation period, minamahal, mayroon pong matinding labanan dito. The Antichrist will reign. At sinabi ngayon kanina, 1,203 score days, cloth and sackcloth, sa verse 3. Yung mga Christians na nandito during the tribulation, minamahal, yung 1,200 at ano po araw, yan po ay 3.5 years. 1,260 days is equals to 3.5 years. Yan po yung tribulation, the greatest tribulation, minamahal, na mararanasan ng mundo. At kung titingnan natin ang nangyayari sa mundo, we are ushering to that portion of that tribulation of 7 years na binigay o pinagkaloob, na huling ipinagkaloob ng mahal na Panginoon dito sa mundo. Di ba, mahal? Kumbaga sa nandyan na talaga tayo eh. Nandito na talaga tayo. And what is happening in the world today, di ba, mahal? Nandyan na talaga. We are ushering or entering into the greatest tribulation na. Yun po yung kahirapan na hindi pa po nararanasan kahit kailan. Ang sinabi Biblia, hindi pa mula ng itatag ang mundo, yung kahirapan na yan ay hindi pa naranasan. Ngayon pa lang may mararanasan. Ang tawag po niya sa Biblia, the wrath of God. Galit ng Diyos. Dalawa kasi yung galit sa huling aklat ng Banal na Sulatan, the book of Revelation. There are two kinds of wrath. The wrath of Satan and the wrath of God. At this point in time, we are experiencing the wrath of Satan. Galit ni Satanas. Dahil alam niya na maikli lang kayang panahon, so lahat gagawin niya para yung mga tao makuha niya, maging kanya. Lahat gagawin niya. Very clear in the Word of God. Kaya na mahal, ingatan natin yung kaligtasan natin, yung nasumpungan mga katotohanan, ingatan mo yan. Yan lang ang madadala mo pagsalubong mo sa ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Labanan ng mabuti at masama. Someday, somehow, atakihin tayo ng kalaban. Nandito na lahat. Mayroon na mga batas na pinipirmahan na ngayon. Nahuli na lang tayo. Nauna lang mayayaman na bansa. If you are updated with the current events and with the history and with the Word of God, na mahal, talagang nandito na. Nauna lang yung mayayamang bansa. Sila matindi na po ang higpit sa kanila. Higpit na po. Napakahigpit sa kanila. And mayroon na po batas dito. We are not against the government. Pero sa Biblia, in the end times, all the government authorities will be used by Satan to destroy the lives of many. Ito kami sabi, the Word of God. Ang tawag po sa Biblia, the image of the beast. Ang anino ng hayop. Anino ng hayop, the image of the beast in the last days will implement the purpose of Satan
to destroy the lives of many, o kaya naman kunin ang mga tao na maging kanya sa magitan ng pagtatatak sa kanila. And we are, at this point in time, in that situation. Hindi lang po naramdaman ng iba, minamahal. Kaya nga sabi ng Biblia, as in the days of Noah, so shall be in the days of the Son of Man. Kung paano ang mga araw ni Noah before the flood came, ganon na ganon ang araw ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Minamahal, kahapon lang, may nag-forward sa akin, napanood ako ka video galing sa ibang bansa. Isa pong YouTuber, isang vlogger, parang Andrew yung pangalan, I just forgot the name, pero sana makuha na. Talagang live nakuha niya yung mga sa bundok habang siya nagbabiyahe. Na live video niya yung mga higante sa bundok, ang dami. Nakita nila, ang lalaki. Napakalayo, pero kitang-kita nila. Malalaking giants. At na ilang araw lang po siya po'y pinatay. Kasi in-expose niya, kanyang, sa vlog niya, ilagay niya, kanyang binidyo at kanyang pinalabas, ilang araw po siya sa pinatay. So alam naman natin sinong pumatay. Di ba? Alam na natin agad sino. Natural, mga antikristo. Dahil ayaw na malaman ng mga tao ng Word of God ay katotohanan. Because in the old time, during the time of Noah, there were giants in the earth. Mayroon talaga malihigang tinong araw, mahal. And mamaya, bababasa natin, yung mga Nephilim entities, mga demonic entities, ibabalik during the tribulation. Ibabalik yung mga higante na yan, dahil masasama yan, mahal. Sila po ay mga supling na mga higante na mga nagrebelde sa Diyos. Dahil nag-asawa sila, mamaya we'll be reading on that. Nag-asawa sila ng mga tao. Ang kanilang mga supling ay mga Nephilim ang tawag doon, mga higante na masasama. And in the last days, they were commanded to destroy most of the lives of the people in the world during the tribulation period. Pwede nandito pa tayo niyan, pwede. Pero ang lino ng Biblia, pag ikaw totoong Kristiyano, nandito ka sa katotohanan, walang pwedeng manakit sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Kababasa natin kanina. At may ipagkakalob ako sa aking dalawang saksi. At sila ay magsisipanghulang 1,200 at 60 araw at nararatan na magaspang na kayo. So, magaspang na kayo, that is the symbol of mourning. Dahil in the end times, magmamaurn talaga mga Kristiyano. May mga kalungkutan talaga raranasin dito bago tayo dagitin. Mahal? Kaya nga sabi naman ng Pinoon, ang magpatuloy hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Maraming suffering dito, mahal. Kaya yung natanggap mo na katotohanan, huwag mo ipagpalit sa mga bagay dito sa mundo. Lagi sinasabi natin pala, Pastor, your salvation is the greatest matter of importance. Baliwala mga bagay dito, minamahal, ikumpara sa gloria na naghintay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So praise the Lord! Ano sabi yan sa verse 4? Balikan nga natin ulit yan. These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of the earth. 5. Kung mayroon mananakit sa kanila at yung nasain ng na sila'y ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig. Halimbawa, ngayon, kasi ang tribulation, ang rapture kasi, hindi masyado malinaw sa Biblia kung kailan pwede mangyari. Kasi yung 7 taon na huling mga taon ng mundo, nandito na yun sa ating panahon. Kaya huwag kayo ma-upset kasi lahat yung tatalakayin natin sa sunod na mga gawain natin. We'll be tackling on that. Mahal.
Itatakin natin lahat yan. Kaya kung maaari, huwag kayo umabsent, minamahal. Para tayo po'y laging handa. Amen? Yung 7 taon, nandito na yan. Ang rapture, hindi masyado malinaw sa Biblia. Kung before the 7 years, sa simula ng 7 taon na huling mga taon ng mundo, sa gitna ba o sa huli? Hindi malinaw yan sa Biblia. Kaya nga, ito lang binabasa natin, kung mayroon daw manakit sa kanila, sino bang pwede manakit sa atin? Natural, ang mga Antichrist. Amen? Yung mga kampo ng kalaban, yun ang mananakit sa atin. Lalo pag wala kang mark of the beast, you will be persecuted. Imumonitor ka sa buong mo. Lahat ng tao sa mundo, nakamonitor. Pero, pag mayroon gusto manakit sa atin, sabi ng Biblia, apoy ang lalabas sa bibig natin. Lahat sila tutupukin. Kaya wala kang katakutan, maglingkod ka ng totoo. Pagkainit tayo matuwid na pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yung gusto manakit sa atin, lalamunin sila ng apoy. Hallelujah! Praise the Lord! Very clear in the word of God. Kaya pinagpala ka, kita may kahirapan dito ng sakripisyo. Hindi ka kaya saktan ng mga kampo ng kadiliman because Jesus Christ is more powerful than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi naman Peter, upon this rock, I will build my church, the gates of hell shall not prevail against it. Kaya huwag ka talaga matakot. Magkaroon ka ng takot, pinamahal, the enemy will control you. May mga hamon palagi ang paglilingkod natin. Pinamahal, kailangan hindi ka matakot. Pero, pag sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, sigurado yan, bibigyan tayo ng katapangan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Ano sabi dyan? Matthew 24, verse 37. Can you read? Mateo 24:37. At kung paano mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Paano maaraw ni Noe? Yun naman ang pagparito ng anak ng tao. Alam natin istorya dyan. Ang gusto lang natin palabasin, yung panahon ni Noe, minamahal, marami mga giants. Ang tawag po dyan sa Biblia, Nephilim. Pag sinabing Nephilim, yan po yung mga masasamang anghel na nag-asawa ng mga tao, ang kanilang mga anak ay Nephilim. Babasahin natin lahat yan, nasa Biblia lahat yan. And during the tribulation, pakakawalan po yan sila. Pakakawalan. Ngayon po yung nakabilanggo sila ngayon. Mamaya, babasa natin. Malalaman natin through the Word of God and what is happening today, malalaman natin saan tayo ngayon. We are already in the 7 years of tribulation. Nandito na tayo sa 7 taon na huling taon ng mundo. Pasok na tayo, minamahal. Kaya, kung pagtitiis ang pag-usapan, kaunting pagtitiis na lang ang titiisin natin. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Panahon ni Noe, maraming higante. In our time, ayun na, vlogger Andrew ang pangalan. Nakalimutan ko lang yung apelido. Isang vlogger sa ibang bansa. Talagang in-expose niya, nakita niya mga higante. Ang dami ang lalaki. Pinatay sa ilang araw lang. Kasi nga, ayaw ng mga Antichrist na ang mga tao maniwala na totoo ang Biblia. Kasi sa Biblia nakasulat, there were giants before. Genesis chapter 6, kindly, paki-prepare.
Ayaw na malaman ng mga tao. Kasi nga sa kanila, hindi totoong may Diyos. Sa kanila, ang Diyos nila si Satan ang kanilang Diyos. Yan po ang paniniwala ng mga Satanism, mga Antichrist. Satan is their God. Good is evil. Evil is good. Ganyan sa kanila. Yung evil, yun ang mabuti sa kanila. Kasi nga, binigyan sila lahat ng kayamanan ng Satanas para gamitin sa kasamaan. Mahal. They have all the money. They have all the resources para gamitin, sirain ang mga buhay ng tao. Pero magkamali kayo, dito hindi nyo kaya. You will be defeated in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi magkamali ang Biblia. Pwede magkagulo, nandito pa tayo. Lahat ng tao, sige. Those who haven't mark of the beast will be persecuted. Andiyan mga gilutin, pinagbibili na nung nakaraan mga taon pa, pinagbibili sa US. Mga gilutin napakadami. Pangpugot ng mga tao na hindi tatanggap ng tatak ng hayop. Naka-ready lahat. Minamahal. Pwede nandito pa tayo. Hahanapin tayo kahit saan. Pero tayo hindi titigil sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? So praise the Lord. Hindi tayo titigil. Kahit sino magpapigil, magtigil, magpahinto sa atin, hindi nyo kaya. God is greater than Satan! Hallelujah! Praise the Lord! Pigilin nyo ang gawain, pipigilin nyo. Kayo ang pipigilin. Ang hininga ninyo, pipigilin ng mga Pinoon. Hindi nyo kaya ang Diyos. Ang sandata ni Satanas, tandaan natin, the number one weapon of Satan is deception and to sow fear. Siya'y maghasik ng takot. Yan ang kanyang sandata. Pero anak ka ng Diyos. You have not given the spirit of fear, but the power and of love and of sound mind. Hindi takot, espiritu tinanggap mo, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig. Amen? Ang pag-ibig lagi magtatagumpayan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Genesis chapter 6, can you read? Genesis 6, 1 hanggang 8, 1 hanggang 9. At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nangagkaanak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos ng maganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nagsikuhan ng kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakilanman, sapagkat siya may laman. Gawin may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw ng mga yaon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos, ng mga anak ng babae ng tao, at magkakaanak sila sa kanila. Ang mga tao ito ay nagiging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang ng masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang inilang ang mga tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang mga taong kanilang sa ibabaw ng lupa, ang taong gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nanilang sila. At tapat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang lahi ni Noe. Amen. Praise the Lord. Thank you. Sons of God, yung mga anak ng Diyos tinutukoy dyan, yung mga fallen angels. Yung tinutukoy dyan na sons of God o mga anak ng Diyos, yan po yung mga anghel. Yung nga lang, yung mga anghel na masama, yung fallen, yung inihulog mula sa langit, inihulog sa lupa, at saka sa impyerno. Ang tawag sa kanila, fallen angels, sila po yung natawag dyan na sons of God. So mayroong mga higante, yun po anak ng mga fallen angels. At marami pa silang mga mighty fallen angels nakakulong. Nasa Biblia. Kasunod na gawain, basahin natin.
There are millions of them, millions. Nakakulong sila sa isang lugar. Meron isang piloto na American pilot, naligaw sa doon sa isang lugar yung sa Arctic. Meron isang butas na pinasok, pinamahal, puro ice. Nakita niyo may malaking, napakagandang syudad sa ilalim. Yan po, documented, totoo. Nakita niya doon mga tao lalaki. Masyadong advanced ang kanilang civilization. Yan po ito kasi yung mga fallen angels, nakakulong. At sa takdang panahon, pakakawalan sila. Mahal, para maghasik ng kasamaan dito sa mundo. And that would happen during the greatest tribulation, the 3.5 years. Kaya nga, minamahal, yung nangyayari, yung natuyo na yung ilog Euphrates o Euphrates, nasa Bible, minamahal, natuyo yung River Euphrates. Kasi nga, ngayon, bago lang, nakaraan, mga buwan lang, di ba? Maraming vlogger pumunta doon at mayroon silang narinig doon ng mga ungol sa ilalim. At may mga butas doon, may mga tunnel. Nasa Biblia nakasulat, during the greatest tribulation, matutuyo ang ilog na yan. Bago natin tuloy, basahin mo na natin yan, na mahal. Yan sa Revelation chapter 14. Yan. Revelation chapter 9:14 and Revelation 16 verse 12. Kindly, pakibasa. Aklat ng Apokalipsis, Kabanata 9, talatang 14. 14. Na nagsasabi sa ika-anim na anghel na may pakakak, kalagan mo ang 4 na anghel na nakakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Revelation chapter 16, verse 12. At ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Amen. Natuyo na ba? Nakita niyo ba sa balita? Natuyo na ba yung River Euphrates? Hindi lang ako nakakita. Halos kayo lahat nakita ninyo. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Nasa Bible. Natuyo raw yan. Kasi, pag natuyo yan, ano ibig sabihin sa Biblia? Anong palatandaan na, anong panahon na yan pag natuyo yan? That is the greatest tribulation. Papasok na sa pinakahuling 3 taon at kalahati ang mundo. Then after that, Jesus Christ will come. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Hindi na natin tiyak kung bago pakawalan yung mga masasamang anghel na very powerful. Kaya nga sila ikinulong. Kasi kung hindi na sila kukulong, walang matitira sa mundo ni isang tao. Kahit tayo hindi tayo mabubuhay nung panahon na nandito sila. Baka hindi tayo pinanganak. Kasi masyado sila mga mababagsik. Kaya sila ikinulong. Hindi natin sure kung bago sila pakawalan ngayon, magra-rapture o nandito pa tayo, ululusubin nila tayo kasama mga antichrist. Pero malinaw sila sa Biblia, pag sasaktan tayo, apoy lalabas sa bibig natin. Tutupukin sila. Anong meaning ng apoy? Power, kapangyarihan. In the name of Jesus, pag-rebuke natin. Hallelujah, praise the Lord. In the name of Jesus. Amen? Ganun katindi, binigay sa atin ng power. Yung nga lang, dapat mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Paano mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon? Maging matapat yan. Lagi kang magpuri. Lagi kang dumalo sa gawain. Yan. Kasi pag nandito ka sa gawain, kahit may kahinaan ka, nililinis siya ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Amen?
Nililinis ang ating kahinaan. Ang kasalanan natin nililinis habang nasa gawain ka. Kaya pag lusob ng mga demonyo, pag-rebuke natin in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord! Tupok sila lahat ng apoy sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Totoo yan. Proven yan. Amen? Proven yan sa mga krusada natin. Doon kami sa Tarlac nung araw. Sabi naman na pastor, dalawa lang kaming worker. Kalimutan ko yung pangalan kasama ko, mga bata pa kami noon. Siguro mga 1987. Sabi na pastor, punta kayo doon sa Tarlac. Santa Rita, Tarlac. Ang tawag po dyan nung araw ay red area. Dahil lahat po ng tao doon, mga NPA. Pero may ilang kapatiran tayo doon. Sabi na pastor, sige punta kayo doon kasi may Bible study. Pero bago yan, mayroon inassign mga pastor doon, isang na-converse sa atin, Pastor, nakalimutan ko apelido, Pastor Hubito, nakalimutan ko apelido. Dalawa silang mag-ina. Na-converse sa atin sa ibang fellowship sa Leyte, yun na, munta siya sa Manila, naging member ng Jesus Crusade, inassign mga pastor sa Santa Rita, Tarlac. Bago ka pumunta doon, sila nauna doon. Siyempre, nangangaral sila doon, lahat ng tao doon ay puro MPA. Kaya nga tinawag na Red Area, Santa Rita, Tarlac. Di nagagawain sila, minamahal. Noong panahon na yan, mga 1987, 86, 87, nagagawain sila. Ang liit lang ng sapi nila, minamahal, kubo lang, pawid ang bubong. Kawayan, pinaikutan sila ng mga 20 NPS with one commander. Bakit nalaman natin, yung commander mismo nag-testify? Palapakan natin, malapakan no? Amen? Ang Mother Master Irene, kalimutan ko yung pangalan, ng brother. Pinaikutan sila. Ang instruction ng commander, siya lang papasok sa loob ng church. Di pumasok nga siya doon. Sabi, once na magpaputok ako ng isang putok ng barel, paulanan niyo yung chapel ng inyong mga high-powered guns. Paulanan niyo. Doon nakapaikot sila ngayon. Commander pumasok nag-isa. Habang nagpapaawit si Sister Irene, mother ng preacher na kasama natin. Habang nagpapaawit, mga ilang kapatiran lang, siguro mga 20 brethren. Pumunta dyan sa harap yung commander, tumutok ang 45 caliber na barrel. Sabi, Nanay, itigil niyo ang pagpupuri at yung Biblia mo, itapon mo sa lupa at tapakan mo. Hindi. Babae lang yan ha, Sir Irene. Hindi ko po kaya gawin yan. Dahil marami ginawang mabuti ang Panginoon Hesus sa buhay ko. Hindi ko kaya gawin yan. Papakan mo sa akin ang Biblia. Totoong may Diyos at ako'y pinagaling, binago ang buhay namin. Hindi ko kaya gawin yung ginagawa mo. Pinapagawa mo sa akin. Yan mo? Dapat ganyan. Manindigan ka. Kahit sinong demonyo sa harap mo, ipaglaban mo ang Diyos mo dahil buhay ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Magtatayo ka sa katotohanan, walang sino man kaya gumapi sa iyo. Hallelujah! Labanan ng mabuti at masama, lalo na in our time, pipigilin lahat ng mga Kristiyano para magsamba, pero hindi nila kaya kung tayo tatayo. Hallelujah! Praise the Lord! Matras yung commander, palabas. So, alam niya, napapaulanan sila ng bala. Kayo, matras siya. Paputok. Doon sa, palabas na siya. Paputok doon sa may palabas ng pinto. Taka siya, wala namang pumuputok. Yan ang sinyales eh. Dapat ulan ng bala. Walang pumuputok na isa. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Nagpaputok na siya, pero nagtaka siya. Bakit dapat automatic pagputok, ulan ng bala? Walang pumuputok, ilang minuto. Umikot siya ngayon sa
damuhan, nandun mga nakadapa, mga kasama niya. Pagtingin niya, lahat ang baril nakatutok sa lupa, lahat umiiyak. Hallelujah. Jesus is alive. Jesus is God. Buhay ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi, anong nangyari sa inyo? Di ba nagpaputok ako ng warning shot? Bakit hindi kayo nagpaputok? Anong sabi nung 20? Habang kami nakatutok, o sila nagpupuri, umaawit, nakita namin, bago namin kalabitin yung batilyo ng baril, nakita namin sila lahat umaapoy. Umaapoy sila lahat. Hindi namin kaya kalabitin ang baril. Hindi namin kaya. At ang galit namin nawala. Nagkaroon kami ng pag-ibig, kaya iginutok ang baril at nag-iyakan sila lahat na konberte. There is power in the name of Jesus. There is salvation in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Kasama-sama namin yan noong araw. Mag-ina. Galing sa Leyte. Napakaaba ng aming kalagayan noong araw. Wala kami makain. Pero maligayang maligaya kami nagpupuri araw at gabi sa ating malapayran. Bago ka pagpapalain, susubukin ka. Malinaw sa masulatan. Subukin ka bago ka makarating sa pili ng Diyos. Susubukin ka dito. Papipiliin ka, lalo na around time. Papipiliin ka sino ang susundin mo. Diyos o kalaban ng Diyos. At alam mo na sino pipiliin mo. Dahil pinakita na sa iyong malapino ng kayong pag-ibig, ang kayong mga himala. Pinakita na sa iyo. Sapat na yan para tayuan mo para ng palataya. Para magpapala ka ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Yan, infamous mo nag-testify, commander. Lahat sila nagpabautismo. At that very day, they were baptized in the name of Jesus. Huh? Kaya, wala ka dapat katakutan. Ang katakutan natin kung tayo'y makakalabag sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo magkakasala, yun ang katakutan natin. Pero hanggat nandito ka, lagi kang matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kawawa yung mga tumatalikod. Minamahal. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon, minamahal, may mga trials talaga yan. Amen? Mayroon nga nakita ko sa anong tawag doon? Maide ba yun? Maide? Hindi ko alam yung mga maide na yun. Hindi ako ng mga maide. Malay ko dyan. Kita ko sa Maide. Isang finest nung araw. Nagmamayde. Ba, may clean ang buhok. At wala nang kabanalan ng damit. Anong sabi niya? Kailangan unahin ko aking sarili. That is contrary to the word of God. Sabi ng Biblia, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Bakit wala ka? Kasalanan mo yan. Tumingin ka sa mga trials. Sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author, finisher of our faith. Wala ka titingnan. Habang nandito ka, titingnan mo si Jesus Christ. Yan lang ang perfect. Huwag tumingin sa tao. Dahil ang tao lang yan. Pero tandaan mo yan, ng tao ay mahal ng Diyos yan. At ang kapwa mo, mahal mo yan. Kung may nakita kang mali sa ginagawa, ipagpray mo. Yan ang may pag-ibig sa puso. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng Biblia, without love, I am nothing. Sabi ng Republic, ba? Even though I speak with tongues, even though I give my body to be burned, kitsunugin ko ang katawan ko, bigay ko sa mga tao, pero wala akong pag-ibig, I am nothing. Kung nawala ka dito, that is your fault. Tumingin ka sa mga trials. Bago ka pagpapalain, inabahal, susubukan ka. So what kung may pagsubok? Ang naghihintay naman sa iyo, kaligtasan at buhay na wala hanggan. Hallelujah! Amen! Pero hindi tayo galit sa kanila. Sino man yan?
Wag pag-pray natin na sana ma-realize nila na pag wala ang Diyos, wala kang magagawa. Di sabi ng Biblia, what shall it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Lahat ng karangyaan dito, lahat ng mga pangarap mo sa buhay, mga material, nakuha mo! Pero mapahamak ang kaluluwa mo, kamangmangan. Kaya tiisin mo pagsubok. Nagpatuloy ka. Kahit dito ka, pagpapalain ka rin. Kaya ka pagpalain ng ating malapit. That was proven. Dahil marami sa atin, pinagpala na. Maraming dati naghikahos, ngayon pinagpala ng ating malapit. Dati simple ang buhay, ngayon pinagpala. Maligaya, handa sa pagbabalik ng ating malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Very clear in the Word of God. Pag umiwalay ka sa malapit noon, dalawa na ang kalaban mo. Sabi natin mga pastor, Diyos sa Satanas, kalaban mo. At pati ang Diyos magiging kalaban mo. So wala kang pupuntahan. Kaya di bali na may pagsubok, pero mas marami ang pagpapala ng ating malapit. Remember, earth is not heaven. Ang lupa, hindi langit yan. Hindi perfectong lugar to. Mga katabi mo, hindi perfecto yan. Kung pero may pag-ibig ka, hindi ka madi-discourage kahit na may makita kang mali. Bakit? May pag-ibig ka. Mahalaga sa iyo ang pagsusunod mo sa kalooban ng Panginoon. Hindi mo sinasandal sa kanino man ang paglilingkod mo sa Panginoon. Ang nakikita mo, ang mahal na Kristo na matay para sa iyo, para iligtas ka, para patawarin ka. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng Panginoon, kung hindi kayo marunong mapatawad, hindi ko rin kayo patatawarin. Amen ba? Inamahal? Sino nagkamali sa atin? We have to forgive them. Sa Biblia. Hindi ka marunong magpatawad sa kapwa natin, sabi ng Biblia, hindi ko rin kayo patatawarin. Bakit iba nalalamig, natitisod? Dahil may nakita silang, siguro sabi na, may ginawa ka sa akin hindi maganda. Mas matinding ginawa sa ating malapit, mas matinding ginawa sa kanya. Di ba? Wala sa kalingkingan yung mga sakit na naramdaman natin. Mas matindi, pinakita niya. Sabi ng Biblia, yan ang tularan mo, si Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan o, at ibinuhos ng ika-anim, at ibinuhos ng ika-anim ang kanya, ika-anim na anghel. Yan po yun. Ika-anim anghel ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates. At natuyo ang tubig nito. Natuyo na ba yung ilog Euphrates? Natuyo na ba sa panahon natin? Pag natuyo yan, that is the beginning of the greatest tribulation. Hindi ako may sabi sa Biblia. Sa sunod, isa-isahin natin. Pag natuyo yan, ibig sabihin, that is the beginning of the greatest tribulation. 7 years yan, huling taon sa mundo, 7 taon yan. After ng 3.5 years, yan ang greatest tribulation. Greatest tribulation, pinakamatinding kahirapan, after 3.5 years. Ang natitira na lamang ay 3.5 years. Pag natuyo na yan, ibig sabihin, 3 taon kalahati na lang, babalik ang malapit. He will come back. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Wala nang time para magpa-tisod-tisod ka pa. There's no time to change your mind. Wala na time para magbago ka pa. Malapit ka na sa finish line. Now is the accepted time. Now is the salvation. Ngayon ka na maglingkod. Ngayon ka na sumunod sa kalooban ng ating malapit. Tomorrow may be too late. Baka bukas huli na. Ngayon ka na. Pinagpala ka. Pag nandito ka sa gawain ng tunay na gawain ng Diyos, pinangunahan ng tunay na propeta at mga pastor, pinagpala ka ba nandito ka? Sigurado ang kaligtasan mo at buhay na walang hangga. Sigurado yan. Pero kung magbabackslide ka, that is your fault. Kasalanan mo yan. Pero ang malapinon, hindi ka tinuldukan. Come back again. Pumalik ka. Dahil nasa huling panahon na tayo. Hallelujah! Praise the Lord!
Binuhos sa ikanim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates. At tatuyo ang tubig nito upang mahanda ang daanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Masyadong malalim yan. Hindi natin matatapos yan upang maano rin yung daanan. So nakita niyo, nakakita kayo. Yan sa mga vlog. Mayroong mga YouTuber, nagpunta doon, nakita nila yung mga growling ng mga parang nakabilanggo, lalaki ng boses doon sa ilalim sa mga tunnel sa Euphrates. Kasi natuyo nga eh. Natuyo yung tubig. So nakita yung mga tunnel doon, yung kulungan ng mga anghel na mababagsik. Nakabilanggo yan. And sabi ng Biblia, kung basahin natin lahat yan, pakakawalan yan anytime now. Pag pinakawalan yan, minamahal, matindi ang mayayari. Many, even billion or millions will die. Billions of people will die. Pero anak ng Diyos, pag nandito ka, sa gawain ng mga Panginoon, safe na safe ka. Ligtas na ligtas ka. Hallelujah! Praise the Lord! Ayan nga, di ba yung mga higante, naglitawan? Ayan, sabi Biblia, as in the days of Noah, where so shall be in the days of the Son of Man. Kung paano ang panahon ni Noe, ngayon din sa panahon. Panahon ni Noe, maraming higante. Si giants, the Nephilim, the mababagsik na mga angel, pakakawalan. Pakakawalan. To destroy the lives of many people. Bakit pinakawalan? Tapos na ang binigay na biyaya ng Diyos, 2,000 taon. The 2,000-year period, the grace period given by God, is already expired. Expired na, tapos na ang 2,000 years, lumampas na nga. Palakpakan natin, Panginoon, hallelujah! When Jesus Christ died and was buried and risen again from the dead, at this point in time, is more than already 2,000 years. At talakayin natin lahat yan, unti-unti, inamahal. Verse by verse and history by history. And what? At ano nangyayari sa mundo? Malalaman mo. Sabi ng Biblia, ang pabalik mo ng Panginoon, oras at araw lang ay hindi mo malalaman. Pero yung panahon, you can predict the seasons. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi nilihim ng Diyos sa mga matutuwid na mga Kristiyano katulad ninyo. Dahil marami na kayo sakripisyo. Hindi nililihim. Nga lang, mayroon kang gagawin. Tuloy-tuloy ang paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! And do not take the mark of the beast. Do not follow the image of the beast. Sa Biblia, pag sinabing image of the beast, these are the government authorities in all over the world. They are the image of the beast. They will be commanded, they will be paid, babayaran sila siguro na malalaking halaga to implement and to obligate every people, every man to follow the system of the beast. At nandito na lahat yan, namahan. Nandito na lahat yan, hinwalang kaalam-alamang madami. Pero pinagpala ka, pag nandito ka, sigurado yan, hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, inamahal, yung nagpabautismo na mga 25 NPS with one commander, anong sabi nila? Akala namin hindi totoo ang Jesus Miracle Crusade. Akala namin, kaya namin sila patayan. At mayroon pa noon, ibang church din noong araw, ako kung nabasa ninyo, at nung totoo yari, kapareho sa atin, one gun, sa Mindanao naman yon, pinaulanan ng mga Muslim ng bala. Pinaulanan habang sila nagpupuri. Talagang pinaulan sila, talagang tinamaan talaga sila. Yung iba tumatalsik, tumatalsik sila sa lakas ng mga high-powered guns. One God kapareho natin, baptism in Jesus' name. Dinala pa sa Amerika yung mga damit nila. Pulit-pulit sa tama ng mga bala. Ang dami nila, pinagbabaril. Iba na talagang tumatalsik sa lakas ng tama ng mga bala. Pero ni isa, walang tinablan. Damit lang.
Hindi nga katulad sa atin yon. Tinamahal. Ang lalo na dito. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya pinagpala ka. Kaya sabi natin, mahal na pastor, panimitin ng araw sa amin, mga workers, isin yung pagsubok ninyo. Pinagpala kayo, nandito kayo sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Yung nakarating ka lang dito, malaking pagpapala na yan. Amen? Dahil ibig sabihin yan, sigurado yan, protektado ka, tagalangit ka. Hallelujah! Praise the Lord! Katulad ni General Bernabe. Si General Bernabe po, kinuha na malapay noon, yung nakonverse ako sa dad. Okay, may edad na rin kasi. Pero anong sabi niya, kay Beloved Badelito Sangga, Let's, nandiyan ka ba? Bago sa kunin, ang sabi, nakikita ko si Malapaso at maraming anghel, sinusundo ako. Tingnan mo? Si General Bernabe, kinuha na po isang araw lang. Pero sabi niya, sinusundo na ako, Brother Let's. Sinusundo ako ng maraming anghel at si Malapastor nakita ko. Hallelujah! Praise the Lord! Pinagpala si General. Di ba? Bibihira yung mga tao. Karamihan sa mga nung araw yung isang general na PNP chief, bata pa ako sa personal, nagpabautismo. Wala na, naka-wheelchair na lang siya. After ng bautismo, ilang araw lang kinuha siya. Pinagpala. Kasi alam ng Diyos na hindi sila talaga makakasunod. Sa kanilang buhay kasi sa mundo, masyadong komplikado kanilang buhay. Kaya, dyan tinawag ang bautismo, kinuha agad. Bakit? Para hindi na sila mabalik sa buhay na masama. Yan ang purpose. Kaya hindi dapat katisuran ng mga loved ones. Pinagpala, bago kinuha. Nakarating sa tunay na gawain, nabautismo sa pangalan ni Jesus, sigurado, nasa langit. Amen? Kaya purihin natin mga Pinoon. Kaya nga yung mga trials natin, alam mo, kailangan natin ng malakas na humility. Researcher pala. Hindi pala vlogger yun ang nakakita higante. Researcher. Kasi nagre-research sa talaga ng katotohanan. Marami naman vlogger dyan ng mga ginagamit ng kaaway din. Do not believe them. Di ko nila lahat ha. Pero most of the vloggers sa YouTube are paid, mga bayaran. Kung basta-basta maniwala sa kanila, dinidaya nila maraming tao. Ang kanilang mga interpretation sa Bible, karanasan, malayo sa katotohanan. Pero pinagpala tayo dito sa mga pastor, totoo lahat. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Ang daming gagaling, vlogger, gagaling. Wala nga sa galing eh. Wala sa galing. Nasa tunay na paglilingkod, pagsunod sa kalooban ng ating mga Panginoon. The kingdom of God is not in word, but in power. Kapangyarihan ang pagsunod, ang paglilingkod sa ating mga Panginoon. Hindi sa magaling na salita. May mga vlogger gagaling. Sabi nila, wala pa. Ang Antikristo raw, hindi pa lumilitaw. Hindi pa lumilitaw? Anong klaseng vlogger ka? Sabi, Antikristo, dinadaya mo mga tao. Hindi pa lumilitaw ang Antikristo. Nababangga mo sa mukha mo, hindi pa lumilitaw. Di ba? Litaw na nga, sabi, hindi pa lumilitaw ang Antichrist. Napakalinaw sa Biblia at napakalinaw na nangyayari. Ang Antichrist nandyan na. Ang isang sasabihin lang niya kasi, na hindi pa nangyayari, sabihin niya, ako na ang Diyos. Yun lang ang huling sasabihin niya. Yun lang hindi sinasabi. Pero sino ang Antichrist? Alam na natin. Sino? Sabi ng mga vlogger, wala pa. Do not believe them. They are not inspired by the Holy Spirit. Pero dito, ating mga pastor, nilangisan talaga ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, alala ko nga noon, sabi nga, ating mga pastor, grandmother, mga anak, gusto mong pagpapalain ka, gamitin ka ng mahal na Panginoon. Number one gagawin mo, you have to be very obedient and humble. Masunurin lang kayo dito, sabi ito mga pastor, at mapagkumbaba kayo. Hindi pinag-usapan ito, magaling ka. No, hindi ang pinag-usapan ito. Dito sa church, ang pinag-usapan ito, pababaan. Hindi pataasan dito, pababaan. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Basta masunurin ka, and you are humble.
someday, somehow, you'll be exalted by the Lord. At higit sa lahat, gagamitin ka ng ating mga Pinoon. Masunurin ka na at magpakumbaba. Ayan, yun ang natanim sa amin. Kahit saan kami lagay noon. Pag sinabi, ikaw taga-kolekta ng basura, kolekta kami ng basura. Pastoral. Sinabi, tagahugas ka ng mga basahan. Basahan, ang dudumi, yun ang trabaho namin. Saan kami assign? Tagalinis ka ng CR. Linis ka ng CR maghapon. Hugas kayo ng plato. Hugas ng plato. Mula umaga hanggang madaling araw. Dami ba naman ang worker? Lahat hugasan mo. Maglaba kayo ng mga damit, mga kumot. Ilang araw kami maglaba? 3 araw. Bago matapos. Ang kamay namin, kaya hapdi na, puro sugat na yan sa tapang ng mga sabon. Pero hindi kami sinusuko. Na habang naglalaba kami, nagpupuri, 3 araw, walang tigil. Wala pang tubig sa pastoral house, dumadayo pa kami doon sa ibang lugar para doon maglaba. Yan ang tinuro sa amin, you must be very obedient and humble. Sa choir noon, pag naawit kami, ayaw namin sa harap. Ako, tagal ko na, mother friend, anak, dito ka sa harap. Sa tenor kasi ako, dito ka sa harap. Pag-awitan na, nandun ako sa likod. Kasi nahiyang ako sa harap eh. Gagalit sila, mama dear. Di ba sa harap ka? Bakit nasa likod ka na naman? Nakamutan ako ng ulo, nahiya ako eh. Sarap magpuri kaya yung wala masyado nakatingin sa'yo. Ang ginawa naman ni mama dear, nilagyan yung pwesto ko, nilagyan ng pangalan ko, kaya di na ako makalis. Hallelujah, may salamat. Nilagyan ng bilog doon ng pwesto ko, nilagyan, Fred de Ases. Wala na, walang upo, walang tumatayo. Kaya pilitan ako doon tumayo. Diba? Totoo ang Biblia eh. Pag napakubaba ka, lalo kayo tataas ng malapelo. Amen? Iba naman, agagawan sa harap. Hindi mo lagay sa harap ibang mga awit. Nako, nalalamig. Kami nung araw, gusto namin sa likod kami. Iba naman, pag hindi mo lagay sa harap, nalalamig. Ang dami nakikitang pangit. Pag hindi mo lagay sa harap. Sa harap, sa likod, pareho lang. Dahil hindi tao ang ating pinunta dito. Diyos na buhay. We came here to worship the Lord. Not to please anybody. Hindi para palugdan ng tao. Hindi tayo ang sarili. Kaya pumunta ka para magpuri sa Diyos na buhay. Para magmamala ka na buhay. Na ulangan ka. Yan! Pag ganyan attitude natin, lalo kang gagamitan ng ating malapit. The humble will be exalted, but those who exalt themselves will be humbled. Kaya dapat mababaan lang puso natin. Ang malapit, napakababa. Siya nga, Diyos ha? Napakababa ng kaya kaluban. Nilatig ko, hinuli, minura, dinaraan. Hindi ka gumaganti. Di ba? Kaunting mga trials sa mundo, kaunting trials sa church, tiisin mo. Pinahintulot na malapin yan na minsan masasaktan ka dito para malaman ng Diyos ano talaga ang laman ng puso mo. If you're already humble enough. Sa Biblia nakasulat. Exodus, Deuteronomy chapter 8 verse 1 up to 3. Kindly read. Deuteronomio 8 hanggang 3. Ang lahat ng utos na aking utos sa iyo sa araw na ito ay iyong isasagawa upang kayo mga buhay at dumami at inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. At inyong alalahanin ng buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka at maalaman kung nasa iyong puso kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay ipapangumbaba niya at pinagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala at nakilala ng iyong mga magulang upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Palapakan natin, malapay noon. Amen? Linaw, di ba? Deuteronomy 8, sasayin natin na mahal.
Word of God, ito ang buhay natin. Pag lumihis tayo sa pagsunod dito, mawawala tayo sa kalooban natin, mga Panginoon. Kaya mahalaga ang Word of God. Na mahal. Ang sabi diyan, ang lahat ng utos na aking inutos sa iyo sa araw nito ay iyong isa sa gawa upang kayo'y mga buhay at dumami. Gusto mo mabuhay? Gusto mo palain? Dumami ang iyong pagpapala? Dumami ang iyong angkan? Sundin mo ang utos ng ating mahal na Panginoon. At iyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. That was written for the Israelites. And that is also applicable for us today bilang anak ng Diyos. Para mapasok mo yung pinangako ng Diyos ay para marating mo. Yan. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapagpakumbaba ka. One of the reasons why we are going through a lot of trials to humble us down. Amen ba, na mahal? Bakit tayo sinusubok? Para mapagkumabain tayo. Kaya kaunting katitisuran lang. Pag wala kang humility, ma-offend ka. Pero pag mayroon kang humility, lalo kang magpupuri sa ating mga. Alam mo na pinahintulot ng Diyos yan to humble you down para pagpakumbambain tayo at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong ganapin ang kanyang mga utos o hindi. Pag may trials may katitisuran, doon malalaman ng Diyos kung sino ang susundin mo. Damdamin ba natin o salita ng Diyos? You choose the Word of God. You choose to follow the Word of God. Huwag mong sundin ang damdamin mo. Na mahal, ng damdamin mo yan. Sabi ng Biblia, ang puso ay mandaraya. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Verse 3. At ikaw ay pinapakumbaba niya at ipagdadamdam ka niya ng gutom. Ipapahintulot na dumaan ka sa gutom. Amen ba, na mahal? Dumaan ba tayo sa gutom? Dumaan ba tayo? Dami dumaan sa atin. Dami. Lalo naman na pastor. Taon talaga, dekada ang binilang sa gutom. Mas pinagpala na nga kayo ngayon. Dahil karamihan sa inyo ngayon, sagana na sa mga pagpapala. Sa prayer ng ating mga pastor. Amen? Pero, malinaw yon. Bago tayo nakarating sa pagpapala, dumaan tayo sa mga maraming kahirapan. Pinapagdamdam ka niya ng gutom at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakikilala. Yung mana, yung pagkain, ha? Sa atin naman nangyari sa atin, mga trials, yun na yun ang nangyayari. Bakit ganito ilang taon? Bakit ganito? Bakit may katitisuran? Bakit wala kang pagpapala? Araw-araw ganyan. Bakit lagi nagpupure? Bakit lagi sumasamba? Kailangan ko magbigay? Bakit lagi nagbibigay? Di alam ng mga Kristiyano, iba. Pinahintulot ang Diyos yan para subukin ka kung susunod ka ba o hindi. Pero pag susunod ka, sigurado yan, hahabulin ka na maraming pagpapala. Amen? Hindi mo nakikilala yung mga magulang upang kanyang may pikilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Diyos. Not by bread only man shall live, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Hindi lamang sa material ang tao na mabuhay. If you have the material things, that's very good. Pero wag mong sasambahin yan. Dapat mas mahalaga sa iyo ang pagsunod sa kalooban ng ating malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Anong sabi ng isang mangaral nung araw? Ang mabigat na pagsubok, hindi naghihirap ka, nagugutom ka, wala kang tahanan, wala kang bahay, wala kang mga damit. Hindi rin mabigat na pagsubok, ang sabi niya. Ang pinakamabigat na pagsubok, yung mayaman ka. Yun ang mabigat na pagsubok. Dahil pwede mong kalimutan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Correct.
Pero malinaw sa Biblia, hindi galit ang Diyos sa kayamanan. Magagalit lamang siya pag hinuli mo siya. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Humility is very important sa paglilingkod sa ating malapit. Pag wala kang humility, baka madali tayo mawala sa kalooban ng ating malapit. Karamihan sa mga nawala, nakakalungkot man, may mga nawawala talaga. Kahit nung araw pa, mga kasama namin nung araw, nakakalungkot, hindi na namin sila makita. Number of reason why they are gone from the church, kulang sila sa humility. Natulog susubukin ka rito, di ba? Amen, dahil naman? Hindi naman Diyos, hindi naman tao nagpapalaka dito. Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Ngayon, nakalay kami sa program. Preacher, noong araw. O preacher, ganito. Mamaya-maya, paalis na kami. Binago, pinalitan. Kung hindi mo maintindihan ang Word of God, nakabihis na ako, akong preacher doon. Bakit ako pinalitan? Pero if you know the Word of God, alam mo ang kalooban ng Panginoon, bali-wala sa'yo. Kung hindi ako preacher, wala problema. Lalo ako magpupuri. Ibig sabihin, pinapahanda ako ng Diyos sa darating pang panahon para marami pa ako malaman na kalooban natin malaki. Wala problema pag yung Kristiyano. Amen ba, ilamahal? Pag sinabi, sa likod, sa harap, ganito, walang problema. Kahit saan tayo lagay. Dahil tayo nagpunta dito to glorify the name of the Lord. Sabi ng Biblia, anong sabi ng Biblia? Isipin mo na mas magaling sa iba. Nakasunod sa Biblia. Philippians chapter 2. Think that others are better than you. Isipin mo na iba mas mabuti kaysa sa iyo. Yan ang sa Biblia. Dahil yan ang mind ng ating mahal na Panginoon. Yan ang mind niya. Do not think that you are better than others. Think that others are better than you. But yan ang sa mind mo. Ikaw ay nakakasunod sa puso ng ating mahal na Panginoon. Punong-puno ka ng love. Punong-puno ka ng humility. Why? Because you're thinking that others are better than you. Diyan magsisimula sa iyo, maghari ang Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Because you are very humble. Kaya nga, alam niyo na mahal. Kanina lang testimony, di ba? Testimony ni Sister SP. Kanina ba yung nagpatotoo? Anong prayer niya? Ayaw ko ng pagpapala na sobra. Sabi niya. Yan, narinig ko kanina. Ayaw ko, hindi ako nagkakamali. Gusto ko tamang-tama lang na pagpapala. Sa Biblia kasi, pag punong-puno ka ng pagpapala, punong-puno tayo ng pagpapala, pwedeng malihis tayo. Hindi ako may sabi, minamahal, ha? Basta, huling talata. Pakibasa. Ezekiel chapter 16, verse 49 and 50. Huling talata. Kindly, yung mga ating mga singers. Ezekiel 16, 49 and 50. Aklat ni Propeta Ezekiel, kabanatang 16, talata 49. Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma. Kapalaluan, kayamuan sa tinapay, at ang malabis na kapahingahan ay nasa kanya at sa kanyang mga anak na babae. At hindi man niya pinalakas ang kamay ng dukha at magpakailangan. Amen. 50. At sila'y palalo at gumawa ng kasuklam-suklam sa harap ko, kaya't aking inalis sila ayon sa aking minagaling. Balikan natin, 49. Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma. Why Sodom was destroyed? Bakit ang Sodoma ay pinaulanan ng apoy at asopre during the time of the Old Testament? Sinabi niya. Ano ang kanilang kasamaan? Kapalaluan. Kaya ang kabaliktaran ng kapalaluan ay pakumbabaan. Pinagpala tayo, lahat tayo dito ay may humility. Amen ba? Meron ba? Meron! Kung walang humility, kung wala tayong humility, baka nagsilahis na tayo rito. Bakit ang haba ng gawain natin? Palapagan natin, malapay na. Alam ko, iba dyan, nagugutom na kayo eh. Pero because
may pagkumbaba kayo, alam nyo na yan ay kalooban ng Diyos. Di bali na ako magutom, di bali na. Basta ako'y makasunod sa kalooban ng mga Pinoy. Yan ang humility na sinasabi ng Biblia. Di bali hindi ako pansinin, di bali nakulang ako sa pagpapala. Ang malaga sa akin, maglingkod at sumunod. That is humility. Ang kasalanan ng Sodoma sa Gomora, bakit sila winasak ng Diyos? Ay, kapalaluan. Kaya muan sa tinapay, sa Biblia, sa English, fullness of bread. Sagana sila sa material. Punong-puno sila ng lahat ng gusto nila. Hindi ko sinasabi na masama ang material. Well, we're not saying that, ha? We are not saying that. Ilagay lamang natin sa tamang perspective ng ating pananaw sa buhay natin. Amen ba? Ilamahal? Kaya muan sa tinapay, fullness of bread. Punong-puno sila ng pagkain. Wala masama kumain. Masama yung panahon ng fasting, kain ka ng kain. Parang nung araw, walang pagkain for a fasting. Meron ng ibang kasama namin, panahon ng fasting, kumakain. Fasting, pagkain. Iba, pagkain. Pag fasting, kain pa din. Ayun ang masama, di ba? There is a time for every season. Bawat panahon, bawat araw, may kapanahon. Kung panahon ng magmahon ka. Panahon ng mag-ayuno ka. Panahon ng magsaya ka. Panahon ng magpuri ka. Amen? May kapanahunan lahat. Dapat may time of mourning. Hindi puro rejoicing. You read the Word of God. Pag puro rejoicing gagawin natin, nakakatakot yan. Hindi ako may sabi. Kaya nga paglilingkod ko sa Malapin, medyo may sakripisyo. Pero sa dulo, kaligtasan at buhay na wala hanggan. At ang malabis na kapahingahan ay nasa kanya at sa kanyang mga anak na baba. Sobrang pagre-relax. Hindi ako may sabi, huwag kayo tumingin sa akin ng galit, ha? Kayo nanonood, ha? Hindi ako may sabi. You read the Word of God. Sobrang relaxation. Dapat na relaxation mo pag Kristiyano ka, yung nararamdaman presensya ng Diyos, yan ang relaxation natin. Tama ba? Mahal? Matinding peace of mind. If you feel naramdaman mo Holy Spirit, matindi ang kapahingahan ng mind natin. Pati katawan natin, kahit napapagod, lumalakas pag naramdaman mo. Kaya sabi ng Panginoon, I am your rest. Ako ang iyong kapahingahan. Ang tunay na kapahingahan, ang ating mahal na Panginoon. Yung mga nanlupay-pay ka sa bila, ay salamat, nakapagpahinga na ako, hindi na ako makapagpuri, at least makapasal ako panahon ng samba, panahon ng linggo, ito ako sa mga barkada ko, nagawa ko ng gusto ko, nakapagpahinga ako. Are you sure? Ang tunay na kapahingahan sa Biblia, when you are following the will of God. Amen? At hindi man niya pinalakas ang kamay ng dukha at mapagkailangan. Hindi rin niya pinalakas itong kasalanan ng Sodoma at Gomorrah. Why? They were destroyed. Hindi daw nila pinalakas, sobrang ng kasaganaan, ngunit hindi daw pinalakas ang kamay ng dukha. Ibig sabihin, hindi na tinulungan ang mga nangailangan. Hindi ako may sabi, hay naman, ha? Why Sodom was destroyed? Because they did not help the needy and the poor. Pinabayaan nila ang nangangailangan. Samantala, they are living in abundance. Sagana sila, but they forgotten that there are people who are needy and poor. There are people who are weak. Walang kakayahan. Napabayaan nila. Hindi nila alam na ang Diyos walang tinatangi. Mahirap o mayaman, pareho lang ang kanyang tingin. Palapakan natin mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! We have to understand that serving the Lord is a total sacrifice. May sakripisyo talaga. You cannot live by yourself alone. Hindi tayo pwede mabuhay sa sarili lamang natin. We have to look for the need of others. Hindi ka makatulong materially, you pray for them. Ayun sa Biblia.
Ipanalangin mo sila. Ganyan ang ginagawa natin, mga pastor. Bakit kayo pinagpala, tayo pinagpala, mga pastor nakaluhod dyan, nagpa-fasting. Isa sa mga panalangin niya, mga Pinon, pagpalain mo ang aming mga kapatiran. Kaya we are blessed. Pinagpala tayo ng ating mga Pinon. At sila'y palalo at gumawa ng kasuklam-suklam sa harap ko, kaya't aking inalis sila ayon sa aking minagaling. I have took them. Ibig sabihin, I destroyed them. Ibig sabihin, kinuha ka na lang sila kasi sobra lang kanilang kasamaan. Masyado na silang pagod sa kanilang paggawa na masama. So I already took them. Kaya winasa ko na lang sila. Yun ang meaning. Yun ang minagaling mga Pinon. Kisa naman habang mo sila magdurusa sa paggawa ng kasalanan, marami pang madadamay na iba. Kaya winasak na lang sila para hindi sila makahawa ng iba. So what a lesson for us. Mahal, we are already in the end time. Hindi masama mabuhay ka. Pinagpaguran mo, use it! But do not forget the needs of others. At lalo na sa mailangan ng gawain ng Diyos, do not forget. And we thank the Lord because most of you are very sensitive to the need. Lahat ng kailangan dito, sinong ginamit ng Diyos? Kayo! Palapangin natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kami, nakita lang namin kayo na nagsisikap. Buhay na ang aming Espiritu. Di bali na kami sa trials. Most of the time, we are in the trials. But, pag nakita namin kayo na nandito tagpupuri, buhay na buhay ang aming paglilingkod sa ating malapay. Habang tayo mawit sa ating malapay. Hallelujah. Panalangin. As we sing this song, hallelujah, purihin natin malapay. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Sa katulad ko na naghahanap, nagsusumika, nagtitiis upang makarating At pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang sabi ay iyong gawin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Dahil si Jesus ang siyang pag-asa ko, ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumik ka at magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin
para sa atin, mahal na Jesus. Tunay nagmamahal sa atin. Sa katulad ko na nagsusumika ng titiis upang magharating ang panalangin ay magpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong Jesus! Hallelujah! Pasalamat! ang pag-ibig mo Panginoon ka Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Laging si Jesus ang siyang pag-asa ko. Ang tagumpay ko ay magtatapunin kung magsusumika at magtatapat sa pag-ibig ko. Ang panalangin ay magpalain na magkarating sa iyong piling at pagpasanin ay iyong pawin at ang pag-ibig Puli tayo sa ating mga Jesus! Na magamahin ka, Jesus! Hallelujah! Pasalamat! Hallelujah! Pasalamat! Hallelujah! Pasalamat! ay pagpalain na magkarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong gawin at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang madarama? Tukoy walang iyakan, anong saya ang makapiling? Ang panalangin ay magpalain na magkarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong gawin at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawin at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Palakpakan natin ating malapit. Pinagpala ka natin malapit. Nandito kayo sa tunay na paglilingkod sa ating malapit. Hallelujah! Hallelujah! Lahat tayo dito pupunta sa piling ng ating malapit. Pinagpala ka. Kita may kagtisuran, may mga kahirapan dito. May minsan nasasaktan ka dito. Pero isang diyang na bagay, pupunta tayo sa piling ng ating mga Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
Sa mga baguhan, ilan nakadalo, ilan nakaten. Iniibig kayo ng ating malapit ni Jesus. Gusto malapit maligtas kayo. Nandito na pati sa huling mga araw ng mundo. Pero pinagpala kayo. You have given a chance na maglingkod, makakilala sa ating mahal na Jesus, ang tunay na nagmamahal sa atin lahat. Gusto mo pumunta sa langit, maligtas sa mga gawa ng Antikristo sa huling mga araw sa mundo na ito. They're killing the people in the world today, the Antichrist. Gusto mo maligtas? Isa lang gagawin mo, believe the gospel of Jesus Christ. Maniwala ka sa Ebanghelyo. Yun lang ang pag-asa ng lahat ng tao sa mundo. Ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Ibig sabihin ng Ebanghelyo, mabuting balita na ang Diyos sa langit hindi nakikita dahil sa kanyang pag-ibig. Nilibing at nabuhay mag-uli para tayo iligtas. Yan pong Ebanghelyo. Kaya maniwala ka ng mahal na Jesus na matay at muling nabuhay para sa iyo. Ay ang dugo na banal na nabuhos sa krus, yan ang nagtubos sa ating kasalanan. Yan ang unang gagawin. Gusto maligtas, maniwala sa Ebanghelyo. Ikalawa, pagsisisi. Ang pagsisisi po ay paghiwalay sa kasalanan. Ayaw ko na lang makasalanang buhay, mahal na Panginoon. Yan po ang pagsisisi. Layuan na natin. Katatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaapat, tanggapin mo ang banal na Espiritu. Ngayon lang po nakadalo, hindi pa nakatatanggap sa mahal na Panginoon. Tapos ang kamay, sundin po ninyo ang isang simpleng panalangin galing sa puso ninyo. Dakila nga mo sa langit. Diyos na kapangyarihan sa lahat, gumawa ng langit at lupa. Malapit ni Jesus, ako'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo. Na ikaw ay naging tao na matay sa krus ni libing at muling nabuhay para sa akin. Malapit ni Jesus. Linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan po ninyo sa mamamagitan ng banal na dugo ng mago sa krus na ikaw ay napako na dahil sa akin. Tinatanggap kita, mahal na Panginoon, bilang sarili ko ito pagligtas. Pumasok po kayo sa aking puso. Patawarin mo ako sa lahat na nagawa kong kasalanan mula po na ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito. Gawin niyo po kung tunay na Kristiyano sa puso, sa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita yung mahal na Jesus bilang Diyos at hari aking buhay. Sa pangalan mo, mahal na Jesus, ito ang aking samot dalangin. Amen and amen. Opo, mahal na Jesus, tumanggap sa inyo sa hapong ito sa nang dalangin namin ginagalang, mahal na Pastor. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Isulat niyo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano, isanon sa puso, sa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Manalangin po tayo, ano man kailangan ninyo, taas mong kamay. Kung mayroon kayong sakit, ilagay yung kamay sa ulo ninyo, isang kamay. Ang isang kamay doon sa parte ng katawan kung nasaan ang iyong nararamdaman. At ngayon din, gagaling kayo sa pangalan ni Jesus. Wala imposible sa malapit. Napaka-makapangyarihan niya. Ngayon din, kaya ka pagalingin. Kung wala naman kayo naramdaman na karamdaman, tapos yung dalawang kamay, may problema sa hanap buhay, sa pamilya, sa spiritual, may mga problema, ngayon din lulutasin ng mahal na Panginoon ang iyong mga problema. Manampalataya lang tayo. Malapit ni Jesus, unang dalangin ang iyong ginagalang, mga pastor. Pagalingin niyo lahat na may sakit sa araw nito. Mga baguhan sa panadatihan ng kapatiran. Patawarin mo kanilang mga kasalanan. Pagpalain mo sila. Kanyang tugunin mo mga panalangin. Pagpalain ka lang mga hanap buhay, mga negosyo. Patuloy mo silang pagpalain. Solve their problems and bless them and heal them, O Lord, we pray. In Jesus' name. In the name of Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Hallelujah. At aking sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng COVID, mga kahirapan, lumayas kayo din! Parak ng Diyos, I command you! Demons of sicknesses and problems, I command you in Jesus' name. Kasal, right now, for the children of God, in Jesus' name, in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Problem be solved in Jesus' name. More blessings to you in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ang naniwala na kayo pinagpala at sa lamay.